Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, gumigising si Pablo upang maghurno ng mainit na pandesal. Gustong-gusto ng buong barangay ang bango ng bagong lutong tinapay. Isang umaga, naghahalo si Pablo ng harina, gatas, asukal at lebadura sa malaking mangkok. Pero biglang kumislap ang mahiwagang gintong alikabok sa hangin. Naku po! Bulong ni Pablo. Nagsimulang gumalaw ang masa. Pagkatapos ay lumobo ito ng mas malaki at mas malaki pa. Nanlaki ang mga mata ni Pablo. Hindi normal yan. Boing! Tumalo ng malaking masa sa buong panaderya at dumiretso sa kumikinang na pugon. Umikot ang gintong kislap sa paligid. Parang naging mahika ang buong panaderya. Pap! Biglang lumabas ang isang higanting nakangiting pandesal. Lumipad ang mga mumo sa ere. Napatalon sa gulat ang pusang panadero at bumagsak si Pablo sa ulap ng harina. Bago pa ito mapigilan ni Pablo, tumalon palabas ng panaderya ang higanting pandesal. "Teka lang!" sigaw ni Pablo. Pero mas mabilis nang gumulong ang masayang pandesal sa kalsada. Nagtawanan ng mga bata habang hinahabol ang tumatalbog na pandesal. Natapon ang mga baso ng taho vendor. Biglang huminto ang tricycle. Lahat ay napaturo at napasigaw. "Tingnan nyo! Tumatakas ang pandesal!" Bigla na lang, whoosh! Lumipad ng mataas ang mahiwagang pandesal sa ibabaw ng bayan. Napatingala ang mga tao habang kumikislap ang gintong mumo sa langit ng umaga. Pagbalik sa panaderya, kaboom! Sumabog ang malaking sako ng harina. Bumahing si Pablo, bumahing ang pusa, pati si Lola ay bumahing din. Ngumiti lang ng inosente ang pandesal. Tumugtog ang musika sa plaza at nagsimulang sumayaw ang higanteng pandesal. Maya-maya, sumayaw na rin ang mga bata, lola at kapitbahay. Nagtawanan ang buong barangay. Pero biglang, crash! Bounce! Boing! Naggalat ang mga kamatis. Lumipad ang mga saging sa ere. Napahiyaw ang mga tindera habang tumatalbog ang pandesal sa palengke. Tumigil sa pagtakbo si Pablo. Pagkatapos ay ngumiti siya. "May naisip na ako," sabi niya. At dali-dali siyang bumalik sa panaderya. Hindi nagtagal, kumalat sa hangin ang matamis at malinamnam na amoy ng bagong lutong pandesal. Huminto sa pagtalbog ang higanting pandesal. Singhot, singhot. Kumalam ang tiyan nito sa tuwa. Nang umagang iyon, nagsalo-salo ang buong barangay sa mainit na pandesal sa labas ng panaderya ni Pablo. Masayang nagkwentuhan at nagtawanan ng lahat, pati ang higanteng pandesal ay nakisalo rin. Habang sumisikat ang araw sa tahimik na kalsada, magkasamang nakaupo sina Pablo at ang higanteng pandesal sa labas ng panaderya. Mainit, payapa, at parang mahiwaga ang umagang iyon.
At mula noon, hindi na nakalimutan ng mga tao ang umagang nabuhay ang pandesal. Ang tumatakas na pandesal ang naging pinakamasayang kwento ng almusal sa buong barangay. Wakas.